Sinagot ng itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lynn Napoles ang ilang katanungang kaugnay sa mga listahan ng mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Sa mga ipinadalang text message ni Napoles sa GMA News, sinabi niyang isang listahan lang daw ang kanyang ginawa at ito ang hawak ni Justice Secretary Laila De Lima. Nagmula rin daw sa kanyang kampo ang listahang inilabas ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson pero hindi raw ito kumpleto. Hindi raw niya alam kung saan ang galing ang listahan ng whistleblowers na sina Ben Horloy at Sandra Cam. Marami sa mga pinangalanang mambabatas ang tumangging nakipagtransaksyon sila sa mga NGO, peking NGO ni Napoles, pero aniya sanay na siya sa mga sagot ng mga mambabatas. Sakali naman daw hindi siya payagang maging state witness kaugnay sa kaso ng pork barrel scam. Patuloy pa rin niyang isisiwalat ang nalalaman niya tungkol dito dahil ito raw ang ipinangako niya sa mga nakausap na obispo. Wala rin daw problema sa kanya sakaling ipag-utos ng Senado na humarap siyang muli sa pagdinig. Sabi pa ni Napoles, sa lahat ng mga sangkot, ang mga mambabatas ang pinaka-guilty sa anomalya. Hindi raw matutuloy ang transaksyon kung hindi inaalok ng mga mambabatas ang kanilang Special Release Allotment Order o SARO. Sila rin daw ang nakikipag-ugnayan sa mga implementing agency na pumipili ng mga pupondohang NGO. Hindi raw totoong nagsasakit-sakitan lamang siya para mapahaba ang pananatili niya sa ospital ng Makati. Dahil sa kanyang pagdurugo, pinayuhan daw siya ng mga doktor ng complete bed rest. Sa swero raw ipinadadaan ang kanyang mga gamot. Bagamat ikinalungkot niya ang desisyon ng korte na ibalik na siya sa kanyang kulungan sa Fort Santo Domingo, nirerespeto at tatanggapin daw niya ang desisyon ng korte.